Sa iba pang ulat, magtataas na ng singilang social security system ng kanilang monthly contribution sa mga miyembro nito simula January 2014. Ang paliwanag ng SSS hinggil dito sa report ng aming kasamang si Dina Pagibitan. Ipatutupad na ng SSS ang Social Security System simula sa Enero ng susunod na taon sa mga miyembro nito ang 11% increase mula sa 10.4% ng monthly contribution rate at ang increase sa monthly salary credit. Kabilang na ang pensyon, sickness allowance at maternity mula 15,000 to 16,000. Maghahati sa pagbabayad ng 0.6% increase ang employee at employer. Samantala, babayaran naman ang buo ng self-employed at voluntary members ang 11% contribution rate. Sa ilalim ng 11% increase sa contribution rate, sa minimum na 1,000 monthly salary credit, 110 pesos ang monthly contribution. 550 naman ang kontribusyon sa may 500 monthly salary credit at sa mga miyembro na 16,000 ang credit, 1,760 ang kontribusyon. Layon na reformang ito ang mabawasan ng 15% ang 1.07 trillion unfunded liabilities ng ahensya. Gayon din ang madagdagan ng 4 na taon ng ahensya para makapagbigay ng mga benepisyo sa mga miyembro nito. Kung noon inaasahan lamang natatagal ang pondo ng SSS hanggang 2039, sa bagong increase policy, inaasahan itong tatagal na hanggang 2043. The objective of the increase in contribution rate is really to correct what we call the unfunded liability. It's a structural change. We're trying to institute a structural change so that we can close the gap between the amount of contribution that the member gives us to the amount of benefit that is being given to the member. Tiniyak naman ng ahensya ang pagpaparami pa ng SSS branch sa buong bansa para sa mas mabilis na serbisyo sa lahat ng Pilipino. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang increase of benefits ng mga miyembro nito. Ayon pa sa SSS, ang pagtataas ng mga kontribusyon ng mga miyembro ay nangangahulugan ng mas mataas ring benepisyo nito sa hinaharap. 2007 pa nang huling magtaas ng contribution rate ang SSS. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.